Saan nga ba masarap, sulit, at alin ng mga babalikan o hindi na babalikan na kainan dito sa Siargao? So, ang ginawa pala namin, nag-search kami sa TikTok ng mga top rating food reco nila. Pero disclaimer lamang po ha, dahil food and drinks ay very subjective, maaaring ang masarap at sulit sa amin ay hindi para sa inyo. Pero for context lang, ang dila at panlasa namin ay tubong Bulacan at Manila, pang girl at boy scout, vegetarian lang po kami at hindi manyaman. So, these are compilation of everything we eat in Siargao, from delicacies, beverages, cafe, desserts, at sa part 2 naman tatalakayin natin ang mga heavy meals. So number 1 in the list ay yung mga fresh shells. So nakita namin ito sa labas ng Maasin River. Actually, maraming iba't ibang fresh shells dito na hindi ko na alam kung ano ang tawag, kung talababa, halaan, o scallops. Basta sinabi ko lang kay kuya, kahit ano kuya, basta yung pang first timer dahil first time kong kakain ng fresh shell. So nasa 30 pesos lang naman yung isang shell, and then tumikim lang kami ni Mr. ng tag-isa para naman for the experience lang ba, ganun. Tapos ayun pala, lalagyan lang pala siya ng maraming suka para matalo mo yung lansa. Well, okay naman yung lasa niya at hindi naman kami kinilabutan. So for me, babalikan pa rin siya para naman sa ibang shells for the experience lang. And then number 2 in the list, Isla Turon. Grabe, sobrang daming nagreco nito sa TikTok. Goods na goods siya pang merienda, desserts, ganun. Yung pinili pala namin is yung pinaka-deluxe na nila. 250 pesos yung turon na may gelato. Parang banana split ang atake, ganun. So isa lang pala yung binili namin ni Mister kasi hindi kasi kami sweet tooth and then ang worry namin baka maumay lang kami sa tamis kapag nagtag-isa pa kami. And ayun, buti na lang isa lang yung binili namin kasi matamis talaga siya pero masarap siya. Gusto ko yung palaman niya sa loob na may ube, may makapuno, pero hindi ko sure kung tama ba yung nalalasahan ko ha. Pero actually, sa sobrang flavorful niya, hindi ko na nalasahan yung saging. Overall, babalikan ko siya pero hindi kayang araw-araw kasi nga, ayun, masyado siyang matamis para sa akin. And then number 3 in the list is Whitebeard Coffee. So isa to sa mga overhyped talaga naman sa TikTok. So ang order namin ng asawa ko ay Hungarian sausage and scrambled egg na 300 pesos and Hungarian sausage meal na 310 pesos and Earth Day matcha na 170 pesos lang. For us, walang special taste sa mga meals na in-order namin and medyo pricey siya for us ulit ha. Pricey na siya para sa ganitong serving. Pero yung uniqueness ng Earth Day matcha nila mga mima, talagang you can give it a try talaga. Masarap siya for 170 pesos. And then marami na rin ako napanood na reviews na ito daw yung pinakamasarap na matcha sa Siargao. Pero syempre, subjective naman yun dahil iba-iba tayo ng preferences. Kaya overall, ang babalikan lang talaga namin dito is yung Earth Day matcha nila. Number 4 in the list, ang Halika Gelato. Another desserts reco mga mima, 200 pesos lang, 2 flavors na. And then your choice kung gusto mong naka-cone or naka-cup, pero for gelato mga mima ha, sobrang mura na to kasi tingnan naman kung gaano kalaki ang servings. Anyway, yung location nila, nasa tapat lang sila ng Watsons at naka-cart lang po sila. Overall, babalikan kahit araw-araw pa. Number 5, Tom and Tom's Cafe. Yes, I know, marami na tong mga branch sa Luzon, pero one thing kasi na unique dito sa Siargao branch nila na babalik-balikan namin dito is yung ambience nila, hindi crowded, tsaka yung mga cute at mababait na inaantok lagi na doggies. Kasi sobrang bait ng mga doggies dito, pagpasok namin, may isang nakisit down talaga sa amin and then sa whole stay namin, talagang tulog lang siya sa tabi namin. Super cute lang, di ba? Anyway, yung order namin ni Mr. ay hot choco and cappuccino, parang nasa 170 and 190 pesos lang ata. Overall, babalikan kasi sobrang peaceful tumambay dito and then lalo na kung dog lover ka. Number 6 in the list, Siargao Corner Cafe. So there is one reason lang talaga kaya kami napadpad dito kasi overcrowded na yung The Stram. Bali, tapatan lang kasi sila and then yung second floor nila is perfect spot para panoorin yung mga kung anong kaganapan sa The Stram at makijamming and chill-chill. Okay lang din yung rate nila, 300 pesos, dalawa na kami ni Mr. Yung drinks ko, 200 pesos lang. And then yung beer ni Mr. nasa 100 lang. So for us, babalikan. Next is Siargao Beach Club. Ito yung hindi ko talaga ide-expect sa lahat kasi ako yung walang halos experience sa pag-party-party. Pero ang ending, parang ako pa yung pinaka nag-enjoy. Masaya mag-chill dito kasi mahaba rin naman yung time ng kantahan lang. And then dadating yung time na meron ng bubble party, foam party, and then enjoy din yun. Yung foods and drinks sila dito, nating special naman, pero hindi rin naman siya overrate. So yung isang tower and street foods plater na in-order namin, nasa 1,600 pesos lang ata. So, pumapatak na nasa 800 pesos, dalawa na kami ni Mr. Overall, babalikan, lalo na yung bubbles and foam party. And last sa part 1, ang mga buko juice sa Siargao. Since, di ba mayaman ng Siargao sa coconut, kasi meron kasi lang coconut farm, di ba? Mura lang dito yung isang buko. Price range ay 50 pesos to 70 pesos. Cold buko juice na yun na, tapos isa-serve nila sa'yo sa mismong coconut shell. And then, pwede mo rin ipabiyak after mo inumin yung juice kasi syempre, sayang din naman yung laman. Overall, babalikan,
uulitin. Actually, kung pwede ko lang iuwi ng Manila, mga mi, kasi ang mahal ng buko sa amin. So, here's the end na muna for part 1 for delicacies, beverages, coffee, and desserts. So, sa part 2 naman yung mga heavy meals kasi medyo madami-dami din yun. So, see you sa part 2 and thank you for watching today's Jumanji Adventure. Bye-bye!